Sir, recommended ba na may cooling fan ang planted aquarium? Kasi ang lakas ng agitation at bumababa ito ng CO2 levels from green to blue. This is a very good question at opportunity na pag-usapan natin ang relationship ng CO2, dissolved oxygen, temperature, and light. So let's say meron ka ng planted tank, may CO2 system, lighting system, at may isda. Kung meron ka rito, ang dapat mong tandaan ng ilaw ang pinaka nagdadala ng lahat. More light meaning highlight or longer exposure sa light means ang mga plants ay magdedemand ng more CO2 and nutrients. Parang sinabihan mong tanim na mag-grow ka. Low light means magiging less demanding ang plants ng nutrients and CO2. That also means slow ang growth. So don't confuse yourself na lang if kailangan mo ba ng high or low CO2. Basta kung high ang lights mo, you need to understand that plants will need more CO2 and nutrients. If you can provide high CO2 dahil you are using DIY CO2 na yeast and sugar, you can use a lower intensity na lights. Pero kailangan mong tanggapin na kapag low CO2, this means slow growth. Pero having high light and low CO2 can have a different effect sa plants. It will tend to have longer stems instead of compact and thick growth. Having high CO2 and high light, it can bring out the compact growth, brighter colors, and thick stems and leaves. Pero kung high ang CO2 at kulang ka sa light, plants grow slower pa din since they cannot photosynthesize very well and leaves can grow broader to capture more light. Ganun sila mag-adjust. Some plants like red plants need highlight at kailangan mong i-match ang CO2 needs nito. That's why some plants are green in low light and red in highlight. So sa tanong na, okay lang ba merong blower fan pero it will lower down the CO2 dahil sa agitation? Yes, ang purpose ng blower fan is to lower the water temperature. Ang temperature ang third player sa ating tank. High temperature lowers the capacity of the water to hold CO2 and oxygen. Ibig sabihin kapag mainit ang tubig, mas lower ang capacity ng tubig mag-hold ng CO2 at oxygen. Ibig sabihin kung mainit ang tubig ay bumababa ang CO2 levels din. So mas maigi na pababain ang temperature using blower fan. At mas magiging effective ang CO2 injection natin kaysa mainit at mag-lower din ang CO2 levels. Sa mainit na tubig, mahirap mag-dissolve ang CO2 at oxygen at mabilis din ito lumalabas sa tubig kahit bugahan mo pa ito ng todo. Kaya ideally, mas maganda na mas malamig ang temperature para sa planted tanks at sa mga isda na pwede dito. Kasi mas malamig na tubig, mas kumakapit ang CO2 at ang oxygen sa tubig. Kailangan natin tandaan na nagkukonsume ng CO2 ang mga plants sa umaga kapag may ilaw or exposed sa light. Ito ay tinatawag na photosynthesis at sa gabi naman nagkukonsume ang mga plants ng oxygen. Kaya if may isda ka sa tank, make sure na sakto ang dissolved oxygen mo sa tank mo sa gabi. If wala kang choice kagaya ko na nasa semi-outdoor ang planted tank at mainit ang tubig, which is hindi talaga ito ideal na setup na nasa labas at uncontrolled ang temperature. Either mag-blower fan ka or i-lower ang light para mag-lower din ang demand ng CO2 at fertilizer. Ibig sabihin, slow din mag-grow ang plants. Kaya for easier and more stable planted tank, keep temperature at 24 to 26 degrees Celsius. More oxygen, more CO2 it can hold. Also, may tinatawag na photo period, meaning ang duration ng light exposure ng plants. Kasi kapag sobra ang exposure ng mga plants sa light, may stress din sila. At ang sobrang ilaw ay magkukos ng algae din. So sa highlight tanks, you can expose them to 6 to 8 hours. Medium light tanks, 7 to 8 hours. And low light, 6 to 8 hours. Well, in general, just avoid 12 hours in duration. Gets mo ba? O diba, pakomplikado ng pakomplikado. Mag-goldfish ka na lang.